Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Maraming salamat sa sumuporta at tumulong kay Ka Eric na makapagpiyansa ako sa panibagong kaso na naman na inciting to sedition. Walang tigil na po ito, panglima na ito sa kasong kriminal na isinasampa ng gobyerno ni Marcos laban po kay Ka Eric, maliban pa sa 3 civil cases for damages na isinampa ng mga ina-identify ko na mga konektado at opisyal ng CPP, NPA, NDF. Sila Teddy Casino, Carol Araulio at ang anak nito na si Atom Araulio. At ngayon po ay nagpiyansa na naman tayo kaya wala po tayo sa 2 araw dyan na pagkilos sa Senado. 3 days kasi nag-sidestep po si Kay Eric at habang tayo po ay nagpo-process pa ng ating piyansa. At ngayon nga po, may hearing na naman sa Makati RTC civil case ni Teddy Casino laban sa akin at kay Ma'am Lorraine Marie Badoy. But anyway, tatag lang tayo, manalangin at mag-focus sa ating atikain with your prayers and support. Mag-survive tayo nito, mga kababayan. Kagaya po sa hinaharap ngayon ni Senator Bato de la Rosa at ng buong Senado. Mga kababayan, bigyan natin ng pananaw itong paglusob sa Senado kahapon na iniinsulto ni Trillanes. Iniinsulto at minamaliit ng mga minority senators. Kaya tahimik po sila, ang grupo nila Tito Soto, Ping Lacson, Pangilinan, at sila Hontiveros, na nagkakaputukan nagkakaroon na ng kaguluhan sa Senado, may siper ang kanilang bibig. Hindi man lang sila makapagkondina laban sa excessive use of force, lalo na sa bahagi ng NBI at pati ang pangingialam ni Trillanes at ng grupo niya na mukhang sinasadya na ilikha ang kaguluhan na sitwasyon para isisi sa majority senators, isisi kay Senator Bato de la Rosa at sa mga Duterte political camp. Yung statement na inilabas ni Gary Alejano, isa po ito sa mga Magdalo Group na kasama ni Trillanes na nagkaroon po ng Watu-Siko data. Wala namang nangyari at hindi man nila pinanindigan ang kanilang sinasabing pagsusulong ng reforma sa lipunan at sa gobyerno at sa armed forces. Nilamon din sila ng sistema ultimately, ng bulok na sistema, matapos maging politiko na si Trillanes at si Alejano. Ito po, sabi niya, dapat daw i-pull out ang mga AFP at PNP na nakadeploy sa pag-secure ng building ng Senado dahil valid daw ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Una sa lahat, yun po ay baluktot na pananaw na parang hindi nanggaling sa isang graduate ng Philippine Military Academy at hindi naging opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kapareho lang po kabaluktot ang kaisipan at pananaw na ito ni Alejano at ni Trillanes na kanyang kabalahibo. Kapareho din po sa pagtrato ni Melvin Matibag at ng NBI ngayon sa Senado. Dahil lamang nandun si Senator Bato de la Rosa at siya po ay binigyan ng protective custody itong mga Pinklawan and Dilawan zombies. Itong mga komunistang teroristang urban operatives. Magkakapareho ang tunog ng kanilang panawagan. Dapat daw dukutin at ipatapon si Senator Bato de la Rosa doon sa Netherlands, sa ICC. At dapat simula na ang paglilitis at pagdurog kay Sara Duterte. Pero ano po ang malisyuso at baluktot sa pananaw na yan? Kagaya ng inihayag nito ni Alejano na grupo ni Trillanes sa Magdalo. Una, ang pinagtatanggol po at sinisecure ng AFP at ng PNP dyan, kung bakit may presence sila, ay ang institusyon ng Senado. Ang Senado ay hindi building lang. Ang Senado ay institusyon, simbolo ng malayang lehislatura, which is a co-equal branch of government to the executive, similarly as the judiciary. Kapareho ng pagtatanggol din natin sa kalayaan at integridad ng Korte Suprema, ganon din po ang pagkilala natin na dapat manatili na malaya, may integridad, hindi inaapakan, hindi binabastos, hindi tinatakot ang institusyon ng mga demokrasya natin, kagaya po ng independent legislative branch of government for having an independent Senate. Dapat alam ni Alejano yan.
At kahit papano po, kahit puno ng buaya at mga kurakot na politiko ang House of Representatives, the same is being afforded sa House of Representatives. Kinikilala pa rin po ang House of Representatives bilang bahagi ng ating lehislatura, kaya kailangan din i-secure at kilalanin ang kanilang independence and integrity. Yan ay naging bahagi dyan si Trillanes at si Alejano. At nakinabang sila sa pagiging malaya at protektado bilang malaya at may integridad na legislative body ang House of Representatives at ang Senado. So, regardless kung ano po ang issue, legal contentions pertaining to this kind of bogus na warrant of arrest po kay Bato de la Rosa, yan ay subject po sa debate at proseso ng batas at ng korte sa Pilipinas. At bagamat ang paninindigan ko, wala na tayong treaty obligation pa na dapat sumunod sa ICC. 7 taon na tayong nag-withdraw sa Rome Statute at hindi na tayo sakop ng ICC. Therefore, that existence of warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa is bogus, void. That's my opinion. Paano ka magpapatupad ng isang bagay at kilalanin mo kung ikaw ay hindi bahagi ng ganoong proseso at hindi ka sakop ng otoridad nila? Kapareho po ng hindi pagkilala ng Amerika, ng Russia, ng Israel, ng North Korea, ng China, ng Saudi Arabia, at marami pang mga malalaking bansa, they do not recognize ICC. Kaya nga hindi may patupad at walang bisa, basura lang ang arrest order na inilabas ng ICC laban sa kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel at kay Russian President Vladimir Putin. Sila pa nga ang pinapa-aresto ng Russia matapos na hinatulan ng mga judges ng ICC at mga prosecutors nila sa korte sa Russia na kapag tumapak sila sa Russia ay aarestuhin sila ng Russian government. So, ituwid natin ang baloktot na pananaw ni Alejano na ang akala niya ang building ng Senado ang Senate. The Senate is an institution. The Senate is not the building. The Senate is not the facilities. The Senate is the symbol of an independent legislative body to countercheck the abuses and authority na ginagamit ng executive branch, so as ganon din po ang role ng Korte Suprema at mga hukom natin at ng ating hudikatura. Pangalawa, sinasabi nila Alejano at nila Trillanes, nako, gimmick lang yan. Staged drama ni Cayetano at ni Bato de la Rosa para po magkaroon ng kaguluhan, pag-usapan ito at malito ang issue, or to the maximum daw, to the max, makakataka si Bato de la Rosa at hindi may patupad ang warrant of arrest ng ICC na 2 beses na nag-failure, no? Palpak, lagapak ang special operations ni Trillanes at nila Matibag dahil hindi nila nakukuha ngayon ang pagpapadukot kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato de la Rosa. Okay? So, paano maging gimmick na nandun po ang lahat ng media, nakatutok ang camera, nakatutok ang mga social media live, at kitang-kita po na mayroong pong gapangan sa likod na bahagi ng Senado, at talaga naman pong ang mga Marines ay nagkakaroon po ng battle position, at lahat ay nakita ng buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kung paano po sinubukan na i-breach, lagpasan at pasukin ang building ng Senado ng mga naka-uniforme na NBI with full camera na nakakuha sa kanila mula kay Attorney Torion at mula doon sa camera sa GSIS building sa kanilang ginagawa na pagmaniobra at pagbubuo ng lagusan, pagbabarena. Paano mo gawing script yun? Bala ang lumilipad doon, mga kababayan. Ano yun? Pelikula? Yan po ang mga katang-isip ni Alejano at ni Trillanes. At alam naman po natin na hindi pupunta doon at uutusan ni Marcos si John B. Cremulya at ang PNP chief na pakalmahin ang sitwasyon dahil hindi na niya makontrol ang gimmick at diskarte ni Matibag at ni Trillanes. Yan ang tama. Trillanes and Matibag assured Marcos na silang bahala, makukuha nila si Bato de la Rosa at may papatapo nila sa Netherlands doon sa ICC. At magkakaroon muli ng panibagong balance of alignment of majority forces
para muling makukuha ang kontrol ng Senado. Yun pong purpose doon. Hindi lamang po ang pisikal na pagpapadukot at pagpapatapon kay Senator Bato de la Rosa. The purpose there is to tilt, baguhin po ang balance ng puwersa politikal sa Senado because very crucial ang majority and leadership control sa Senado at this point in time na nandoon na po ang trial ng impeachment operations laban kay Vice President Sara Duterte at pwedeng mabuksan muli at sumambulat ang malalaking iskandalo ng pagbubunyag sa sindikato nila Marcos at Romualdez sakali po na manatili ngayon ang panibagong realignment sa Senado, sa majority forces at sa liderato ng Senado ay makokontrol mula kay Ping Lacson at kay Tito Soto ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee kung saan pwedeng dumagsa at dumaloy ang malalakihang mga pagbubunyag at mga testimonya ng mga mahahalagang witnesses. Yun ang nais pigilan nila Trillanes na manatili ang majority alignment sa grupo ng perceived to be senator sympathetic or aligned to the Duterte political camp. At hindi nila makokontrol ni Marcos at Romualdez ang Senado. Kaya nila po ipinipilit ang pagpapadukot dito kay Bato de la Rosa dahil yan po ay hitting two birds with one stone, wika nga. Ibig sabihin, pag natanggal mo si Bato, -1. Pwede nang i-pressure ang iba pang senador. Pwedeng magkaroon ng panibagong balanse, babalik kay Ping Lacson at kay Tito Soto ang control ng majority at ang pagkontrol ng buong Senado dahil sila po ay mga special agents ng Malacanang sa loob ng Senado. Yan ang persepsyon ng mamamayan at yan din pong paniniwala ni Kay Eric. Kaya, itong Special Operations Project, take out Bato and itapon si Bato sa Europe, sa ICC Detention Center, ay bahagi ito ng diskarte at special operations ni Trillanes. Ang grupo niya na mga Magdalo na natitira pa at ang grupo nila Melvin Matibag ng NBI. Yan ang tugma na pagtingin. Kaya galit na galit sila kasi walang nagawa ang kanilang mga alliance sa komunistang teroristang grupo ng urban operatives ng Bayan, Bayan Muna, mga party list at mga recruiter ng NPA na nagkukunwaring party list at urban operations nila, lumusob sa Senado kahapon. Pati po ang grupo ng Dilaw at Pink Zombies. Nagkagaya nila Dilima na grupo, kina Shelo Magno, at pati po mga pari at mga madre. At pati mga obispo nila ay naglarally-rally na. Pati po ang grupo nila Buengiwe, nila Hontiveros. Pero just the same, nanindigan ang mayoriya ng Senado sa mga mayoriya ng senador natin led by Senate President Alan Peter Cayetano. We will respect only the warrant of arrest if it is affirmed, validated, and issued by the authority of competent local court in the Philippines. At dapat sundin ang proseso ng batas that bilang akusado, lalo pa sa banyaga at dayuhan na tribuna, si Bato de la Rosa po, hindi lamang bilang senador, kundi mamamayang Pilipino, ay presumed innocent until proven guilty in a court trial. At wala pa pong naisasampang kaso sa kanya sa Pilipinas. Kaya sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano at ng iba pang mga mayoriya na senador, ay sampahan nyo siya ng kaso. That can also be done doon sa mga nagrereklamo the way it should have been done on the part ni Pangulong Duterte na hindi ginawa nila Marcos at Romualdez. Because it is not about the cases of so-called violations and committed acts of atrocities during the so-called war against drugs. It is not about the justices or about the call for accountability on that campaign. It is more about paralyzing and destroying the political influence of the Duterte, kaya ipinatapon si Pangulong Duterte at tinake out siya sa Pilipinas at ganoon din pong gustong gawin kay Bato de la Rosa. At ang benepisyo niyan, mababawi muli nila Tota Soto at nila Ping Lacson at ng grupo nila, Pangilinan at mga Hontiveros, ang liderato sa Senado. Pag nabawi po nila, mababawi na rin nila ang pamunuan sa Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy-tuloy po ang pagtatakip at pagtatabon-tabon sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon at pandarambong
na naganap sa pamumuno ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. Itong 1.9 trillion pesos flood control na wala namang control at wala ding flood, walang proyekto halos. Ginamit lang para ito ay magdambong at mangdorobo ng trilyones na pera. At ito ang ayaw nilang masambulat sa panibagong liderato na mabubuo sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya itong teorya ni Trillanes at ni Alejano na kasama niya sa Magdalo na gimmick, drama, ang nangyaring putukan ay nanggaling po yan sa kanilang maitim na balak na silang gumawa ng destabilisasyon, silang gumawa ng calibrated assault, posible talaga yan, at upang magkaroon ng armed confrontation, calculated and calibrated, atras na, pero ituturo nila sa Senado. Kina Senator Alan Peter Cayetano, ituturo nila kina Senator Bato de la Rosa. At yun nga ang tono kagabi ng boss ni Trillanes, boss ni Alejano at boss ni Matibag. Si Marcos Jr. Sabi niya, pinag-iisipan nila at tinitingnan ang anggulo ng destabilization. Wow! Ayos! Destabilization, ha? Yun pala, sila din ang pasimuno. At na-fact check na naman si Marcos Jr. Kapareho ng kanyang palpak na pahayag na we have completed 5,000 or more flood control ay biglang bumaha, lunod. At kaya napilitan siyang, mahiya naman kayo. Pero pinalitan niya rin doon ang pronoun, ang original speech, mahiya naman tayo. Yun po sana, kasama naman talaga siya dito sa pandarambong at sistematikong korupsyon. Ngayon, ito po ang delikado sapagkat ipinapalabas ni Marcos na may tinitingnan sila na may acts of terrorism leading towards destabilization of the government using the scenario ng kaguluhan sa Senado. Na lumalabas ngayon parang involved talaga by all indicators, by all motivation, and by all style and record, mga gawang Trillanes daw ang kaganapan na ganito. Instead na ituro sa Senado. Okay? Yung third point natin, mga kababayan, it's no longer about the issue about valid ba o hindi ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. It's already about the issue of how we can trample upon. Paano natin tinatapakan? Paano natin winawasak at binabastos ang kalayaan at integridad ng institusyon ng Senado para lamang masunod ang kapritsyo ng kunwari ICC na isang bogus entity sa Pilipinas. Pero ang layunin pala talaga nitong gobyerno na ito ni Marcos ay isakripisyo ang Senado, isakripisyo si Bato de la Rosa para magkaroon ng kaguluhan to justify destabilization. It was very clear at the indicator of the statement issued by Marcos Jr. last night. Pinag-iisipan nila, tinitingnan nila ang anggulo ng destabilisasyon, ang paggamit ng acts of terrorism to promote destabilization against the government. Pero sino bang nananawagan na lusubin ang Senado? Sino bang aktual na lumulusob sa Senado? Sino bang aktual na gumagawa ng pangbubugbog sa Senado? Nangahabol at nakikipagdumugan at nakikipaghabulan sa isang aktibo na senador na papunta sa session hall. Hindi ba sila Trillanes at Melvin Matibag ng NBI na mga tauhan ni Marcos ang gumawa niyan? Sino bang nananawagan na lusubin ang Senado? At kunin ng sapilitan si Senator Bato de la Rosa at ipilit na magsimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba ang mga kulukoy at komunistang terorista kagaya nila Teddy Casino at ng grupo nila, pati mga yellow and pink zombies nila Dilima at ang Buengiwi group na akbayan ni Ontiveros. Di ba? So, iisa ang tuno nila, iisa ang kanilang kumpas. Pero ang itinuturo nila na nagde-destabilize si Senator Bato de la Rosa at ang Duterte political camp. Kaya naman, si Marcos napilitan magpahayag kahapon. No? So nakita niya na, palpak, ang special ops sumabog at hindi na nakontrol, nag-take over na. Si John B. Crimulya at ang Chief PNP at pati si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense para pakalmahin ang sitwasyon. But all of this ay dahil
palpak ang palusot at maniobra na maruming laro nila Trillanes at nila Matibag upang tibagin ang Senado as an institusyon, buligligin ang mga senador, kukuhanin ng sapilitan si Senator Bato de la Rosa, di bali ng isakripisyo ang integridad at kalayaan ng Senado, basta maderil at hindi makabalik ang kapangyarihan sa majority na matitino at hindi masisimulan ng tama at patas at may direksyong tunay na naayon sa batas at katarungan ang pag-proceed ng impeachment trial at pati pa ang pag-resume ng Senate Blue Ribbon Committee na totoo at matuwid ang layunin at hindi pagtatabon-tabon. Yun po ang layunin nila Trillanes at nila Matibag kung bakit nila ginawa yung serye ng palpak at hindi ka panipaniwala na sumabog sa kanilang muka na uri ng special ops type sa Senado. Saan ang gagaling pong pananaw na ito? It was confirmed by Senator Amy Marcos, confirmed by the Office of the Senate Secretary or Sergeant at Arms, General Aplasca, confirmed by a lot of senators na nandun po ang NBI. Habang dinideny ni Matibag at ni Marcos, kitang-kita sa kumakalat ngayon ng mga video footages. So, where does everything? Saan po patungo ang lahat ng ito? Patungo po ito sa layunin ni Marcos dahil hindi niya na-control ang Senado ngayon. Layunin nito na idiskaril at bulabugin ang Senado. Kuhanin si Bato de la Rosa at lumpuin ng tuluyan ang pagmamatigas ng Duterte political camp na lumuhod at they will be out from the political challenge to challenge the power and authority of Marcos and his government. Doon yun papunta. Ang problema ni Marcos ngayon at itong kapalpakan nila Matibag at Trillanes, they created a lot of enemies, political enemies that will become seriously devastating to the political balance and control of Marcos sa sitwasyon ng politika, lalo na sa Senado, dahil halos lahat ng mga majority senators ay galit na galit sa kanila. At alam natin po na tahimik lang itong sila JB Ejercito, itong sila Mig Subiri, itong sila Gatchalian, pwedeng lumipat na ito papunta sa new majority block para ipakita na hindi na ito tama. Tinatapakan, pinaglalaruan at binabastos at binabalahura ng gobyerno ni Marcos ang sarili nitong pagkilala dapat sa independence and integrity of the Senate. Ang kawawa dito, yung mga asong ulol niya na nakita natin kung paano gumawa ng kabulastugan at kapalpakan ay parang mga lawless elements. Walang kinikilalang batas, walang kinikilalang korte, at walang pinapakinggang rason dahil lasing at hambog sa kapangyarihan na ipinahiram ni Marcos at pinaprotektahan pa sila. I'm referring about Trillanes and Matibag and their gang, mga kababayan. Malinaw na nakalimutan ni Marcos na may isa pang pwedeng magkaroon ng malaking factor sa gimmick niya na guluhin ang Senado, guluhin ang sitwasyon, and eventually mangingibabaw ang kanyang poder at kapangyarihan para masasakop at makikitil at masupil ang anumang mga nananatiling lehitimong mga oposisyon. Nakalimutan nila ang isang bagay. Nakamasid at nakahanda po na makialam at makilahok ang mamamayang Pilipino. At marami na po ang napupukaw, nagagalit at handang kumilos kung kinakailangan na dito sa lantaran at garapalan na pambabalahura sa institusyon ng demokrasya which the Senate symbolizes, at ganon din po sa panawagan na tapusin na ang kaabusuhan na nagaganap sa gobyerno ni Marcos at ang pagpapanagot sa totoong mga may sala sa krimen ng pinakamalaki at pinakamalawak na korupsyon at pandarambong na nagaganap at naganap sa ilalim ng gobyernong ito ni Marcos. Ang taong bayan po nakamasid, maalam, nakakaintindi at handa po yan na kumilos kapag ang panahon at takdang oras ay dumating na sila ay puno na mangyayari ang dapat mangyari. At yan ang sisingil kay Marcos at sa mga aliporis niya at mga attack bulldogs niya upang sila ay palayasin sa poder at papanagutin sa hukuman at katarungang dapat ay ipatupad ng mamamayan
sa batas ng ating lipunan at ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa panonood at pakikinig kay Ka Eric. Mabuhay kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po, si Ka Eric. Mabuhay!